senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian. Tigilan na natin yung kalokohan natin. Okay, hello everyone. Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Pasensya na po, na-late tayo ng balik. For some reason, hindi ko mabit yung aking microphone sa StreamYard. So, kailangan ko mag-reset ng laptop. I mean, the whole thing. I have to reset the whole shebang. So, pasensya na po. It is what it is. At ganyan talaga nangyayari pag live. Prone talaga sa mga system error yan. Pag live talaga. Normal yan. So, pasensya na lang po mga kababayan. Okay. Diretso tayo sa ating topic ha mga kababayan. Kasi mahirap to eh. Ayoko kasi dapat hindi tayo nalilate eh. Pero kapapasok lang na balita mga kababayan. Si Franco Mabanta daw allegedly ay inaresto ng NBI. For extortion. Kakakita ko lang kanina, pumasok sa feed ko. Pero ang weird, kasi nung hinahanap ko siya, dumaan lang siya sa feed ko sa Facebook. Dumaan lang siya sa feed ko, tapos dumaan lang, tapos nung sinesearch ko na, hindi na siya makita. So, hindi ko alam kung inoperate ba niya yung Facebook, baka may contact siya sa Facebook or sa social media para pigilan yung pagkalat nito or ewan ko. Pero hindi ko makita, wala na yung hindi ko na makita yung post. Oops, sorry. Hindi ko na makita yung post. Pero ang lumabas lang na ba yan? Ang lumabas lang ay tawag dito. Ang lumabas lang ay merong parang nag-i-interview sa kanya sa NBI tapos ang sabi niya ay I'd rather wait for my lawyers, parang ganun. Oo. Si Attorney Reyes? Seryoso yan pag si Attorney Reyes yan. Teka. Kapag si Attorney Reyes yan, medyo, syempre, dahil tawag dito, dahil abogado siya, yan? Shinare niya yung post ni Jesus Palsis. Oo. Shinare niya yung post ni Jesus Palsis. Tapos, uy, shucks. Oh my God. Mukhang totoo to Wait. Oh, shoot. Fudge. Wait. Papakita ako sa inyo mga kababayan Papakita ako sa inyo. Grabe to. Shucks. Oh my God. Lumabas ang troll farm. Oh my goodness. Pagawa ako ng thumbnail nito Oh no. Shucks. Wait. Sa mga hindi po nakakakilala kay Franco Mabanta, si Franco Mabanta po, mga kababayan, ang may-ari ng PGMN, Peanut Gallery Media Network. Yung Hyper DDS na na page sa Facebook, yung nagpapanggap na mga journalist. Tapos nahuli sa entrapment. Nahuli sa extortion. Sabi na, something's fishy dito sa grupo na to
Extortion, guys. Ayan o. Peanut Gallery News Media or Media Network yan eh. Founder arrested. Ito siya oh. Ito si Franco Mabanta, mga babayan. Wait. Ito siya. Tinakpan yung muka. Tinakpan yung muka. Ayan oh. Ito siya. Ba't binlur yung muka? Pero ayan oh, extortion oh. Mali-maletang pera. Langya kayo mga DDS kayo. Kayo pala gumagawa ng mali-maletang pera. Mga lintik kayo. Ito yung legit na maleta. Ayan, legit nakamaleta yung pera. Sa mga hindi po nakakakilala kay PGMN, ipapakita ko sa inyo ngayon yung page nila. Baka biglang tanggalin eh. Baka biglang tanggalin guys eh. Ba't ba lagi si Sarah lumalabas sa ano ko? Facebook search. Wait, asa na yung page? Asa na yung page? Ba't hindi ma-search? Wait. Asan yung PGMN? Ba't wala na yung page? Wait. Ito yung mukha niya. Ayan o. Ayan yung mukha niya. Ayan. Ba't wala na yung page? Ayan yung buhay pa. Mali lang ako lang tinype. Ito yung PGMN guys. Yan. Siya may-ari niyan. Tapos, bilib na bilib ang mga DDS dito. Oo, yan. Bilib na bilib ang mga DDS dyan. Sa PGMN na yan. Pero, itong page na to, ang binobroadcast lang nito, mga babayan, puro pro DDS. Oo. Puro pro DDS. Tsaka actually, kasi si Isko, naging campaign something ni Franco Mabanta. Si Franco Mabanta pala, baliktad, ay naging something campaign handler ni Isko. Binibuild up din nila si Isko. So, ayan. Pero, nandito yung yung kaaway ni, ano pangalan niya? Ano pangalan nun? Yung isang content creator na professor. Oo. Yung kaaway niya, yung babae. Yung pangalan nun? Kalimutan ko. Ayan. Oh. Ito yun. NBI ang nakahuli. NBI ang nakahuli. Mga babayan. Hindi si Regal Oliva. Ayan yung hero. Oo, yan. Tapos lagi siya may kaaway na isang lalaki, di ba? Yung Oo, yun. Yan. Extortion. Paano naging extortion? Kasi nga, dahil meron siyang page, mga babayan, dahil meron siyang page na ganito, maraming naka-follow, di ba? Dahil maraming naka-follow, sana yun? Maraming naka-follow, tapos pinagyayabang nila na road to billion views na raw sila, etc. So, dahil maraming naka-follow, mga kababayan, ang gusto nilang mangyari, bayaran mo sila, kung hindi, sisiraan ka nila. Actually, in-expose na to ni Terry Redon. Sinabi na to ni Terry Redon. Ito, kasi pinapaimbestigahan ni Redon to eh. Ito. Pinapaimbestigahan niya ang PGMN kasi sa fake news. Ayan Redon calls for fake news probe of online network. Sabi nung ni Terry Redon yan. Sabi, he emphasized that the inquiry will not only address misleading content but also the business
and financial activities of those behind such operations, including owners, partners, and affiliated entities. Yeah. If these disinformation operations are monetized and there are strong indications that they are, then the question is simple. Are they properly declared, taxed, and regulated? Otherwise, this raises serious concerns of tax evasion. Ayan. Tapos, ayan, nakipag-coordinate siya sa NBI, BIR, etc., etc. So, bakit napansin ni Redondo? Kasi may nag-viral yung nagkumpara ng resibo. Tapos sabi niya noon daw parang something to the effect of nung panahon ni Duterte, ito lang daw yung bill nila, ngayon nung panahon ni Bongbong Marcos, ito na yung bill nila. Tapos nung pinost, magkaiba pala ng CAN, yung account number, yung customer account number, magkaiba. So ibig sabihin, gumamit ng ibang bill. So, obviously, mga kababayan, gumagamit ng fake news si PGMN. Obviously, propagandist si PGMN. Matagal nang smelly to eh. Matagal nang fishy to si PGMN eh. Tapos mga kababayan, ang malala dito ay PGMN. Nagtatago siya sa veneer of neutrality. Ang ginagawa niya, magha-hire siya ng mga tulad niya si James Deakin, mag-hire siya ng mga yung mga non-partisan na mga content creator. Si James Deakin, tapos ngayon si Edo Manzano, etc., etc. So, yun. So allegedly, again, we don't know yet. We're going to wait if this is going to be confirmed tomorrow. But allegedly, eto siya. Ayan siya, eto si Franco Mabanta. Ayan. Yan. Tinakpan yung mukha eh. Well, ganoon talaga. So, Mark Money, siguro meron siyang nilapitang isang politiko or isang individual na medyo malaki, gustong protektahan yung pangalan niya, sinabihan ni Franco Mabanta. Allegedly lang to iniisip ko lang kung paano nangyari. Isinabihan ni Franco Mabanta, kung gusto mong protektahan kita o kung gusto mong hindi kita sirain, bayaran mo ako ng X amount. Okay. Ito namang si ine-extort, nagpunta kay NBI, si NBI sabi, sige, i-entrap natin. Ayun, entrap si Gago. Huli ka, balbon. Mukhang dapat imbestigahan na nga. Grabe to. Ito, 23 million. Ayan, 23 million. Binilang na eh. 23 million. Tapos tong isa, hindi nakatupi eh. Oo, nakatupi. Metrobank yung bangko na winidrohan. Yan, puro Metrobank Ang hirap i-AI niyan, guys. Masyadong detalyado to. Hindi mo basta-basta ma-AI to. Yung mga ganyang details, yung logo, Metrobank, hindi mo ma-AI yan. Pumapalya sa AI yan. Yung mga words. Pumapalya yan eh. Hindi yan 32 million. 23 lang. Sabi ni Ultra Tito. 32 bilang ko, nakabaliktad pala. 23 lang, 23 million. Ayan, 23 million. 23 million. Hindi to AI, guys. Hindi AI to. Hindi mo ma-AI to, guys. Promise. Hindi mo ma-AI to. Kasi yung detalye the devil is in the details pagdating sa AI. Unang-una mong titingnan, unang-una yung mga words, yung mga ganyan, about million. Hindi mo magaganyan yan sa AI. Hindi talaga. Hindi mo yan mabubuo ng ganyan sa AI. Mukhang napalitan yung unang topic natin. Mukhang hindi na natin topic sila. So, i-assume na natin na 46 million. Correct, Aw. Correct. I-assume na natin na 46 million. 23. Meron pa pangatlong maleta. Wait.
Hindi natin nakita. Ito pa, may pangatlo pang maleta. Ayan, sa kanto. Grabe ka. Ganyan pala kayo. Kanayan ng tipaklong. Mga babae, ako naghihintay ako sa YouTube. Every 22. Bago ako magka-revenue, naghihintay ako sa YouTube, mga kababayan. Itong mga hayop na to, papadalan lang kayo ng mga maleta. Buisit kayo. Langya kayo. Buisit itong mga hayop na to. Lumabang kayo ng patas, oy. Oo. Ay, no. Marami akong naririnig ng kwento tungkol kay Franco Mabanta. I don't know him personally, by the way. Hindi ko siya kilala. Pero marami akong naririnig ng kwento sa kanya, lalo na nung campaign ni PBBM. Kasi kasama siya sa campaign team, itong si Franco Mabanta. Kasi paano naman siya nakasama sa campaign team? Kasi itong si Franco Mabanta, tropa-tropa niyan yung mga DDS vloggers. Sumikat siya nung panahon ni Duterte. Sumikat siya nung panahon ni Duterte. Tapos, mga kababayan, so kasama niya yung mga DDS vloggers. Kahit i-google nyo siya ngayon, punta kayo ng Facebook, i-type nyo, Franco Mabanta. Makikita nyo, kasama niya lahat ng DDS vloggers. Yung isang taga-DOJ, kasama niya. Si Attorney Trixie, kasama niya. Ang pangalan nun, nung Night Owl something, kasama rin niya yun. Sila. Mga DDS vloggers sila. Tapos, nung panahon ng campaign, syempre, during that time, tiwala pang PBBM sa mga kaalyadong Duterte, di ba? So, if I'm not mistaken, kinuha siya na parang campaign something. I forget. I forget his kung ano yung niraket niya sa kampanya ni PBBM. Pero he was part of the campaign team. Mm-hmm. Tapos nagulat na lang kami nung naging presidente na si PBBM, may nakarating sa aking balita, hindi naman kami close. Kasi may nagsabi sa akin, wala na raw si Franco Mabanta. Okay, o di sige. O di wala na siya. Sino ba siya? Hindi ko siya kilala. Tapos, recently, nung all of a sudden, biglang sumulpot si Peanut Gallery Media something. Nung sumulpot siya, naging DDS page yun. As in DDS page. And then, meron akong friend, sinabi niya sa akin na ito daw si Franco Mabanta daw may-ari ng PGMN. So, yun. Confirmed. Mukhang justified ngayon si Congressman Ridon sa pag-iimbestiga ng PGMN. Dahil dito. So, totoong troll farm ang PGMN. Mga kababayan, troll farm. Ayokong gamitin ang video, by the way. Sorry, alam mo, nakita ko yung comment ni Kenshin. Kasi nakita ko yung video na yan kanina habang nag-iintay na mag-reset yung laptop. Tumitingin-tingin ako sa phone. Tawag dito. Ayokong gamitin yung video kasi kulang yung laman. Ayokong ganun lang. Gusto ko yung may detalye. Gusto ko yung may detalye. Ang sinabi lang niya doon sa video, iintay na lang doon niya yung sasabihin ng kanyang abogado. That's it. Yun lang ang sinabi niya sa video. So, ako parang okay. There's nothing really to make out of it, 'di ba? Yun lang 'yun. Hintayin doon yung abogado niya. Peanut Gallery Maleta Network pala sila. Peanut Gallery Maleta Network. Kina, napaltan yung first topic natin. Hindi na natin na topic si Lacson. Mas interesting to. Mas interesting to. So ngayon, mga kababayan, kinapagawa na lang ako ng thumbnail nito .
Gagawa ko na rin ng title mamaya. Pero usong-uso talaga sa DDS yung maleta, no? Usong-uso sa mga... Hindi kaya idea rin nila yon yung maleta na yon. Mga kababayan, imposible ho talaga eh. Imposible talaga na baka noon pa talaga nangyayari to. Baka panahon pa talaga ni Duterte ang baleta na yan. And you know, sorry. Saan yun? Sana si Franco Mabanta. Eto. Mali pala yung sinarado ko. Ito pala dapat. Oo. And you know, mga kababayan, ito magpapatunay talaga na nagpapatakbo ang Duterte ng troll farm sa Pilipinas. Kasi kung titignan nyo lahat ng nakasulat dito sa PGMN, na ano lang yan eh, 'di ba may nakita kayong ibang articles diyan na parang hindi related sa Pilipinas. Ano lang 'yan? Cover lang 'yan. Cover lang 'yan, mga kababayan. Kumbaga para ibutas lang nila 'yan sa propaganda nila. Pero ang PGMN talaga, to. Mga ano yan, pro Duterte talaga sila. Noon pa man. Noon pa man. No, lalo na yan. Lalo na yan, yung hero na yan. Di ba? Lagi nilang inaaway yan si Rizzo Ontiveros. Palagi nilang inaaway yan. Lahat ng kakamping inaaway nila. Totoo lang. Tsaka mga pro ayan no. Binibuild up nila yung mga DDS content creator. Yan. Di ba? Alam naman natin, etong si Attorney Oliva, alam naman natin na yan, DDS na DDS yan. Hyper DDS yan. Di ba? Pati si Brandon Vera pala, nakikiano na rin dito. Di ba? So, ayan. Marami silang pro Duterte content. Lalo nag-uumpisa sila, guys. Doon nila nakuha karamihan ng nila, ng followers nila sa pagiging pro Duterte. Kaya kaya pero ito nakagulat to. Hindi ko in-expect na totoo. Hindi ko in-expect na totoo. So ano masasabi ngayon ng hero ngayon yan? Di ba? Ano masasabi niya dyan? Kaya pala bilis na lumaki. Kaya pala may pambayad siya sa mga malalaking content creator. Di ba? Kaya pala ang dami nilang pera. Oo. Pero again, mga kababayan, hintayin natin yung balita bukas ha. Pero this is very damning itong picture na to. Sino kaya nag-leak nito? Sino kaya nag-leak nito? Naalala ko, meron pang isang post yan si Franco Mabanta mismo ang nag-post. Mahanap ko pa kaya. Si Mabanta mismo ang nag-post, humihingi siya ng apology kay BBM, kay Presidente. Na humihingi siya ng apology kasi wala raw siyang choice kung hindi ilabas ang mga napaka-unsavory interview ni Rowena Guanzon laban kay PBBM. Sabi niya. Wait, hanapin ko nga kung buhay pa yun. Kasi makita ko yung post na yun mga last year yata yun Tinagpa niya si PBBM Wait, tingnan natin. Kung mahahanap ko pa siya. Mukhang wala na. 2025.
Parang wala na. Puro Regal Oliva yung nakikita ko. Wait. Titignan ko ulit. Hanapin ko lang, ha? Lasa lang. Para kung makikita ko siya. At least, mapapatunayan ko yung sinabi ko. Di ba? Uh-huh. Yan, proud na proud pa sila kay Guanzo, no? O, papakita ko sa inyo, ha? So, may nagbabayad sa kanila para i-operate si PBBM. Ano? Hindi ako nag-joke, guys. Seryoso yan. Legit yan. Lahat ng sinasabi ko sa inyo ngayon, legit yan. O, ito pa, o. Sana yun? Hindi na... Parang tinanggal na niya. Parang binura na. Parang binura na niya. Wala na, puro kay Guanzo na lang yung nakikita ko dito. Ayan, proud na proud pa siya. Anchor daw nila. Ano namang Asian Pillars Award for Public Service? Ano naman yung award na yan? Mga iniimbento nila. Ano ba yan? Yung mga binabayarang awards? Yun ba yun? Hindi ko alam kung ano meron dyan eh. Sino ba yung Asian? Sino nag-a-award niyan? Sino nag-a-award nito? Sinong grupo? Sinong grupo kaya ang gumagawa nito? Asian Pillar. Na-curious tuloy ako. Di ba may mga binabayarang may mga binabayarang award groups. Oo. May nakita ako noon Ulirang Ina-Award, mga ganun. Hindi ko alam to May mga ganun-ganun kasing Sino kayang grupo to? Baka mga PR company lang to. May Facebook page sila. Ano to? Ano tong Asian Pay? Ano yun? Pati PTV na sa Asian Pillar Awards. Pero parang, ewan ko kung sinong grupo to. Di ko alam kung sino yung grupo na yan. Balik tayo din sa pera. Balik tayo sa mali-maliitang pera. Hindi kasi di ba yun? Di ba uuso kasi yung merong panahon na nauso yung awards for sale. Yung para lang meron kang pang credential. So, hindi ko alam kung sino, hindi ko sinasabing fake si Asian Pillar. Sinasabi ko lang, wala masyadong information tungkol sa kanya. Baka, di ko alam, baka PR company. I don't know. Pero dito tayo sa sigurado. Dito tayo sa sigurado. Ang sigurado dito, mga kababayan, eto, 3 maleta ng pera, approximately tig to 23 million per maleta. Oo. So, this is more or less what? 49 million in total? Oo. This is approximately 49 million. Oo. At ewan ko. Mapipilayan ng PR ni Sara Duterte. Oo. 69 million pala, 49 million. 69 million, 3 maleta nga pala. Oo, 3 maleta. Kasi hindi ko nakikita yung dulo Oo. 69 million pala. Grabe paldo, 69 million. Habang kaming mga content creator na hampas lupa, nag-iintay kami kay YouTube. Tapos bisan di pa umabot ng million. Nakikipaglaban kami sa algorithm tsaka sa shadow ban.
Tapos to, mag-extort lang, may 69 million na agad. Diyos ko. Pero mga kababayan na, asahan nyo na bukas, sigurado, babaha ng fake news sa NBI. Lalo na yung yung audio yung video pala ni Attorney Melvin Matibag na may minumura siya, ganyan. Siguro, asahan nyo yun, sasalsalin yung issue na yun bukas. Siyempre, mananahimik lang yan? Hindi mananahimik yan, siyempre. Gaganti yan. Siniraan siya Pero malala yung extortion, guys. Nakaposas pa, Diyos ko. Nakita niyo ba yung posas? Grabe yung posas. Balik ko lang ha. Nakaposas. Aresto talaga, guys. May bracelet Kita niyo yung bracelet? Ayan May bracelet Ayan dalawa. Dalawa silang magkasabay inaresto. Itong dalawang to, kung sino man yung kasama niya. Grabe. Ang lala. Diyos ko. Extortion, guys. Ang lala nun. Ayokong gamitin yung clear image. Baka ako naman ang kasuhan nitong mga hayop na to. Sabihin nila, violation ng data privacy nila. Ayokong gamitin yung clear image. Bahala sila. Basta i-google nyo na lang. Hanapin nyo na lang sa Facebook. Franco Mabanta. Ayun, makikita nyo yan. Ay. Nagtangkang tumakas. Nagtangkang tumakas. Grabe. Kung gusto nyo makita yung video, hanapin nyo lang yung video. Hanapin nyo lang yung video. Kasi ayoko ilagay dito sa akin kasi baka ako naman yung balikan. wala akong 69 million, guys. Wala akong 69 million para ipang wala, hindi na nila magagamit yung 69 million, ebidensya na yan. Ebidensya na yan. Ibabalik na yan dun sa may-ari, yung in-extort. After after makuha yung picture, ganyan. I-detain mo, ilalagay mo na sa evidence yan. Tapos dapat ibalik. Wala na, hindi na makakatakas yan. DDS ba sila? Sabi ni VMBI. DDS sila. DDS sila. Anyway, one troll farm down, more to go. More to go, guys. One troll farm down, more to go. And again, mga babayan, hindi pa natin alam. Ito lang yung lumabas sa social media. Okay? Yun lang yung lumabas, ha? Yun lang yung lumabas. Hindi pa to confirmed. Antayin natin yung mga balita bukas. Wala pa ba sa mainstream? Tingnan natin. Baka naman nasa mainstream na. Ay, wala pa rin sa mainstream. Wala pa sa mainstream. Ang meron dito yung kasal niya nung last March. Oo. Wala pa sa mainstream. Baka bukas. Baka bukas. Anyway. Hi. One down. Tigilan na natin si Babanta. Abangan natin yung update niyan bukas. Oo.